Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Pag-usapan nga natin itong naging biyahe ni VP Sara papuntang Germany. Kahit nasa kaligitnaan ng bagyong Karina. Umalis siya July 24, 1:50 AM. Samantalang, July 23 pa lang, Tuesday ng umaga, ibinalita na, tropical cyclone slightly intensified over the Philippine Sea. At ang sabi nga dito, yung bagyong Karina ay hindi pa nakukuha yung pinakamalakas niyang intensity. At malamang na lumakas pa. Alas 10 ng umaga ng Tuesday, na ang bagyo ay namamataan na sa east of Basco, Batanes. At dito sa east-northeast of Apari, Cagayan. Maliwanag dito sa balita ng Philstar.com, July 23, 2024, 5:58 PM, hapon ng Tuesday, lumalakas daw ang bagyong Karina. Pero kahit na napabalita ito, tumuloy pa rin si VP Sara kasama ang buo niyang pamilya, pati ang kanyang ina, na magbiyahe papuntang Germany. Ang nakakapagtaka, madalas naman siya magbigay ng kanyang official statement. Pero bakit itong kanyang pag-alis ay mukhang palihim? Walang anumang statement, walang anumang sinabi na siya'y magbabiyahe. Official trip ba ito? Mukhang hindi. Dahil kung official trip ito, dapat ito ay nakabalita na, hindi ba? Pero bakit hanggang ngayon ay tahimik siya? May nagsasabi na emergency trip ito? Pero teka lang, kapag ikaw ay kumuha ng Schengen visa, dahil ikaw ay papuntang Europe, ang pinaka-aasahan nating araw bago ito ma-release ay 14 days. Ito pa, ang recommended time to apply for visa is at least 3 to 4 weeks before your trip. So, paano masasabing ito ay emergency trip? So, ito ay planado. Hindi lang ito agad inireport. O baka wala talagang balak i-report. Nagkataon lang na nakita siya sa airport. Naka-hoodie pa at naka-face mask. Parang kakaiba, hindi ba? Pero, ang una niya napabalita, hindi siya pupunta sa sauna, hindi rin siya makakapanood dahil sa sobrang niyang busy. Masyadong busy ang kanyang schedule. Di ba sabi nga natin, at least kung makakapag-replay siya, kung busy siya sa buhol, okay lang. Pero parang lumalabas ngayon na kaya siya busy at hindi niya magawang makapanood ng sauna ay dahil busy sila sa pag-iimpake. Dahil Wednesday na madaling araw pala ang alis nila. So ang tanong natin, bakit ka nga ba naka-hoodie, nagsuot ka pa ng hoodie, nalakpan mo ang iyong ulo, pati naka-face mask ka? Balak mo bang hindi ipakita to sa taong bayan? O masyado ka lang nagiginaw at masyadong protective sa iyong sarili? Pero nung nakaraang mga araw, uma-attend ka naman ng mga speaking engagement at nagkaroon ka pa ng turnover ceremony, wala ka namang face mask dun, ang dami mong nakasalamuhang media, mga tao. Hindi ka naka-hoodie ron, hindi ka na naka-face mask. Bakit sa pag-alis mo, naka-hoodie ka at naka-face mask? Umaanbon ba sa loob ng airport? Pero hindi ba sanay ka naman sa ulan? Meron nga kayong post kasama ang iyong security personnel. Lumalakad ka sa ulan, wala kang hoodie, wala ka ring face mask. Pero this time, nung nasa airport ka, nag-hoodie ka. So ngayon napapabalita na malamang manunod kayo ng concert ni Taylor Swift. Nagkataon nga na mayroong concert itong si Taylor Swift dyan sa Munich, Germany. Okay lang naman talagang unahin ang family bonding. Pero vice president ka hindi ka naman ordinaryong tao. Alam mo na may paparating na bagyo. At bago ka umalis, nandito na nga sa Pilipinas ang bagyong si Karina. At alam niyong papalakas ang bagyo. Pero inuna mo pang magbiyahe. Well, maybe emergency nga yan kung ipagpapaliban nga naman nila yung biyahe. Malamang hindi sila makapunta sa concert ni Taylor Swift. Hinayaan na lang niya yung mga tao niya sa OVP na siyang magbigay ng ayuda. Magaling. Magaling siyang mag-utos. Yun naman yata ang madalas na trabaho. Utos-utos lang. Kahit nga doon sa Senate hearing, hindi ba? Kadalasan hindi siya sumasagot ng mga katanungan. Ang ginagawa niya, magtuturo siya ng kanyang ASEC at USEC at yun ang sasagot for her. So, ito namang concert kay Taylor Swift,
hindi pa natin kumpirmado kung siya talaga ay manunood. Pero ngayon na may napapabalita, di mas maganda kung sasagot kayo. Katulad na lang ng inuutos ng iyong ama at ng mga kaalyado ninyo na di dapat patunayan. Yung video, dapat tumugon agad si PBBM. So with this, napagbibintangan ka, naaakusahan ka, na tumalilis ka sa Pilipinas habang may bagyo at nanonood ng concert. O, hindi mo ba ito sasagutin? Baka patotohanan nila na malamang totoo yung sinasabi na ikaw ay nanood ng concert dahil hindi ka nagbibigay ng komento. Meron na palang official statement ang OVP. Ang sabi, the Vice President is on a personal trip with her family overseas. Aba, hindi pa pala siya gumawa, no? OVP pala. Hindi pala si Vice President ang gumawa ng official statement. So talagang busy siya sa Germany. Okay, sige sabihin natin personal trip ito at matagal ng plinano ito. Pero alam naman niya, bago siya umalis a day before, alam niya na may bagyong papasok at lalakas pa. Pero pinili pa rin niyang umalis with her family. So it's just a sense of priority. Ano ang pinaprioritize niya? Personal trip niya? O yung kalagayan ng taong bayan? Malinaw naman kung anong pinili niya, hindi ba? Yung personal trip niya. Di ba? Sabi niya may sakit nanay ni Sarah. Okay. Kung may Mylene, sakit, sabi ni Mylene. kung may sakit ang nanay ni Sarah, ano? So kailangan pumunta siguro doon, Attorney Claire. Ganon. Ito lang sa akin, Ito lang sa akin. Dapat sinabi niya yan. Oo. Way before. Mm-hmm. Prior to the travel, para hindi siya naiintriga ngayon, sinabi niya na yan. 2 days before. Or a week before. Kasi planado na to eh. This is a planned trip. This is a planned trip. Hindi tungkol sa nanay niya eh. Yun Hindi tungkol sa nanay niya. Ang nababalita is concert ni Taylor Swift. Ito nga, sabi ni Apo Lakay, attend to Taylor Swift concert on July 27 si Sarah. Yan. Ito, Apo Lakay, please lang kasi ito na yung news to. Ay, nababalita to. Pero siyempre hindi ko alam. Attorney. Hindi ko siya nakita nanood eh. Wala ako dun. Wala sa Munich eh. Yun nga. So, ang sa akin lang, mga kayubi, kung tungkol sa nanay niya, bakit kasama yung buong pamilya niya? Hindi sana sila lang magnanay. And at the same time, maglabas siya ng statement niya. Prior. I will be gone for 2 weeks. 2 weeks because I have to attend to my mother. Period. Walang ko-question doon. Nanay mo yun eh. Okay, Attorney. Aalis ka, wala kang pasabi, parang hindi ka VP. Naka-hood ka, naka-face mask ka, sa loob ng airport. At sabi ng ating kayubi, nauna ka pa daw lumabas Kesa sa kay bagyo. Karina. Sa PAR, sa Philippine Area of Responsibility. Diba? Actually, nasa lubong niya lang. Hindi niya pinansin. Ito nasa lubong niya na si Karina na kasi nakapasok na. Di lang pinansin ni VP Sara, tumalilis si VP Sara. Kaya nauna siyang umalis. Di man lang niya welcome. Welcome. Diba? Hindi sa akin lang ito. Ano yan, Attorney Claire? VP ka. Sabihin mo na personal trip. Wala namang problema doon, partner eh. Attend ako sa atin ko nanay ko. Siguro doon niya kung atin siya sa nanay niya. Baka magkaiba-iba to at may makakita sa kanya sa concert doon. Mayroon yan. Atin ka sa nanay mo. Halimbawa, take care mo yung nanay mo. Dadalhin mo, ibibring mo to Germany. May sakit nanay mo. Teka lang, kung may sakit nanay mo, meron ba siyang medical history dito sa Pilipinas? Para ma-connect natin. Emergency ba yan? Anong sakit para dalhin sa Germany? Kasi baka naman pwede dito sa Pilipinas lang. Ang dami nang magaling dito. Yun lang Sa yan. Okay. Kung dadalhin mo sa Germany, para paggamot, bakit lahat ng pamilya mo kasama mo? Kasama. Kay nanay mo lang, ikaw lang naman sa kananay mo, di ba? So, anong gagawin ng mga anak mo dun? Di ba? Okay. So, yun. Mangatlo, kung talaga magta-travel ka for that, dapat sinabi mo nga. Diba? Sinabi mo na attend ko yung nanay ko. So, I have to go 1 week. I have to be absent sa office. Wala naman masama. Walang tutulig sa... The problem is, umalis siya, may bagyo, naka-hoodie, may face mask. And no explanation, Attorney Claire.
Yun lang yun. Hindi naman sa amin namasama natin, pero why? Oo. Tapos, siguro kung walang bagyo, hindi to masyado mapapansin. Ayun, oo. Kasi wala. Kumaga, okay lang, di ba? Personal trip, okay lang. Pero you have to tell to your constituents. Oh, Kasi, oo. pag VP ka, public official ka. We So, have to know. Ayun, pala We yung have to tatanong know. ko kay Kung may Claire. mangyari sa'yo, you have to know. Di ba? Pero yung personal mong buhay, kung atin ka ng concert, wala kaming pakialam dyan. People should know. So, nasaan yung pagmamalasakit doon? Mas maganda sana kung pinauna niya na yung pamilya niya Saka na lang siya sumunod. Para mapakita naman niya sa taong bayan yung kanyang pagmamalasakit. Pero hindi niya pinili. Dito pa nga lang sa official statement, hindi si VP Sara ang gumawa. Opisina niya. So, tumatakbo, pisina, nang walang VP Sara. Ay, pwede naman palang tumakbo kahit walang VP Sara. So, hindi pala siya kawalan sa Pilipinas. Ganun ba yon? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Ito ba ang nais niyong ipakita sa taong bayan kung paano kayo magtrabaho bilang public servant? Ano ba talaga ang inyong sinusunod? Bayan muna bago sarili o sarili muna bago bayan? Well, hanggang dyan muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.